Hey yo, what's up mga orikong? Ito na po yung video na hinihintay nyo para sa caregiver. Caregiver o domestic helper? Pag-usapan natin yan. Posted po ito ng DMW. Malapit na po ang registration para sa exam. May 9. Kung napanood nyo po ito ngayong araw na ito, May 5. Congrats po kung tapos na po ang May 9 na napanood nyo na po. Disregard this video. Wag na pong ituloy ang panonood dahil tapos na po ang registration. Basahin ko lang po, medyo mahaba po ito. Advisory, online registration, pilot project program, employment permit system via EPS system po ang magaganap na hiring ng caregiver or domestic helper. Bakit lagi ko sinasabing domestic helper? Kasi sa dalawang post na ito, from Korean Times at sa government ng South Korea, ang una nilang hinahanap is domestic helper. Tapos, sumunod na post naman ulit, caregiver naman. Ano nga ba talaga? Magkakaroon pa ba ng domestic helper? O ang caregiver ang talagang target nila? O ito na ba talaga yung tinatawag na domestic helper? Dahil ang trabaho ng caregiver, same lang naman nang sa domestic helper. Panoorin po lahat ng buong detalye habang binabasa ko po itong advisory ng DMW. Ito na po, kwalifikasyon para sa mag-a-apply ng caregiver. Caregiver or domestic helper. Para sa mga babaeng aplikante lamang, babae lamang po, Tagalog na Tagalog tayo Edad 24 hanggang 38 years old. 38 years old May 9, 1986 pinanganak hanggang May 8, 2001 lamang ang pwedeng mag-register. Kung pinanganak ka noong May 9, 1986 hanggang May 8, 2001 ang pwedeng magrehistro sa exam na ito. Mga valid national certificate, NC2, certificate 2 or NC2 sa caregiving. Kung hindi caregiving yung certificate mo, wag mo na pong ituloy ang panonood na ito dahil caregiving certificate na NC2 ang hinahanap. Dapat ay lumabas sa website ng TESDA ang NC2. Doon nyo po malalaman kung legit or valid yung NC2 nyo. TESDA.gov.ph RWAC 2017. Yan po yung website kung saan nyo makikita kung nakaregister ba yung certificate ninyo. Mga individual na walang history ng addiction sa drugs, bawal po ang addict, bawal yung mga natukhang hemp, psychotropic drugs o mental illness. Mga individual na walang criminal records, never nakulong, walang history ng pagkakakulong, criminal records Mga individual na mga walang record, deportation sa Korea, hindi pa nanggaling ng South Korea na na-deport. Pwede yung mga ex-Korea dito, pero dapat hindi ka nag-TNT or nag-illegal immigration nag-illegal dito, gumawa ng mga illegal sa South Korea. Wala kang ban o re-entry dito sa South Korea. Mga individual na hindi pinagbabawal ang pag-alis sa Pilipinas, walang hold departure order dyan sa immigration sa Pilipinas. May mga individual na hindi tumagal ang kabuuang pananatili sa South Korea ng 5 taon. Pwede po dito yung mga ex-Korea na babae na naka 1-3 entry, naka isang beses ng pasok, basta hindi lumagpas ng 5 taon. Kung nakagaroon ka ng kontrata ng 4 years and 10 months, pasok ka po dito. Pero kailangan may NC2 ka ng caregiving. Kagaya ng sinabi ko, mula pataas, dapat meron ka ng mga yon. Tapos, mga individual na walang color blindness or color weakness. Ito yung mga check ng Ishihara test mag-search kayo sa Facebook, YouTube. Ishihara test. Mga booklet yan na may tuldok-tuldok na kulay. Dapat nababasa nyo yung mga number sa booklet na yan o sa mga picture. Check nyo muna yung about sa Ishihara test. Mga individual na
mag-expire na sa EPS job roster sa April 2024. Swerte ng mga may expire na, pwede kayo mag-register. Abot pa kayo dito. Pamamaraan ng pagre-rehistro. Ito na po yung registration. Via online po ang applyan dito Kahit nasa bahay ka lang, di mo na kailangan pumunta ng DMW kahit malayong probinsya ka pa sa Pilipinas. May 9, 2024, alas 8 ng umaga hanggang May 10, 3 araw po ang registration hanggang 5 PM. Hanggang maubos ang 1,500 na slots. 1,500 po na aplikante ng caregiving ang kailangan. Pag napuno na po yung 1,500 katao, kung hindi aabutin ng 3 days yan, wala na po kayong magagawa. Basta mapuno po yung 1,500, stop na po yan kahit 1 day pa lang. Payment period, May 16. Hindi ko na sabihin to, basta kung makapasok kayo sa registration ng May 9 hanggang May 10, bayaran na po lahat. Ito sa ang unahin nyo po muna registration. Hindi ko na po ikikwento po itong sa mga bayarin, tentative date of announcement ng test. Hindi ko na po sasabihin lahat. Under this announcement, caregiver is a Filipino national qualified to participate under the point system. Masyado na madami ito. What is a caregiver? Ano nga bang trabaho na magiging caregiver dito sa South Korea? Caregiver should provide assistance to children, including infants, mga bata, and pregnant women, and assist in carrying out daily activities. Yun ang magiging trabaho. Pagtulong sa mga bata, sa mga buntis, kung yung mga trabaho nila, such as cleaning, laundry, and kitchen work related to caregiving. Caregiver may also assist with the light household work for cohabiting family members. Trabahong bahay. Ito na yung sinasabi kong parang domestic helper ka na rin talaga. Hindi lang po yung bata ang aalagaan ninyo, yung mga buntis mo. Pati trabaho sa bahay, kasama na rin po. Ang sahod, ito na po yung masaklap. Maganda po ang bayaran dito per hour. 9,860 Korean won. Nung oras na ginawa po ang post na ito, ang basic salary ng 9,861 is 411 pesos 0.18 centavos. 411 pesos yung isang oras. Minimum wage po dito yan sa South Korea. 1 hour is 9,860, katumbas sa peso is 411 pesos. Ito na yung oras ng trabaho. Dahil per hour ang bayad, the guarantee hours of work of caregiving shall be no less than 30 hours per week. 30 hours per week. Di ibig sabihin Monday to Saturday, 5 oras ka lang magtatrabaho. Kung kikwentahin mo itong 411 pesos ng isang linggo, ita-times mo ng times 4, 400 times 5 sa isang araw, 5 hours, times 6 times 4 mo para sa 4 na linggo, kalalabasan nasa 49,000 pesos to 50,000 pesos, depende sa exchange rate ang sasahurin mo sa isang buwan. Kung 30 hours lang per hour ang magiging pasok ang isang linggo, ganun po, pwedeng 4 hours a day hanggang linggo. 4 na oras, pwedeng to 5 hours. Ito rin sinasabi ko dun sa iba kong video. Ganun lang po kaiksi ang oras ng trabaho. Sana pagkatapos ng working duties nito, sana pwedeng mag-extra sa ibang kunyari mga restaurant. Sana walang huli, dahil may working permit ka. Hindi naman sinabi dito kung ilang buwan ang kontrata. Ayan po yung update natin. Sa DMW lang po kayo mag-a-apply. Sa DMW lang kayo magre-register. Wala po itong agency. Bawal po ang may agency. Huwag po kayong maniniwala. Kailangan pa mag-aral ng Korean language.
Kailangan po mag-aral ng Korean language pero hindi ka required mag-aral sa mga Korean language school. Pero, kailangan mo ipasa yung Korean language test. Ngayon, kung magse-self-study ka, mukhang mahirap. Ha? Unahin nyo muna, dapat may certificate kayo ng tawag dito, NC2 ng caregiving. Kung wala kayo niyan, hindi ka na pwede mag-apply. Sumunod, kung meron ka nun, umpisa mo na mag-aral ngayong araw na to. Dahil yung exam malapit na po. Ang registration sa May 9. Medyo mahirap itong ano na to. Same ng EPS. Ano ba mas maganda? Factory na lang? Mas madali po kayo matatanggap dito at makakarating sa South Korea kung meron na kayong NC2. Tapos may papasa nyo yung exam. Mas madali po. Kaysa magpa-factory worker ka na napakatagal mapili ang mga babae. Ito na yung pagkakataon ng mga babae nating makarating sa South Korea bilang caregiver. Maiksi, mababa ang sahod. Pero who knows, baka pwedeng umextra sa trabaho pagkatapos ng working duties nyo. Sa tirahan, ang alam ko, pero sa ano ito sa domestic helper. Provided by the government daw ang bahay. Hindi ko masabi kung sa saklaw ito ng caregiver. Kasi parang domestic helper na rin ang hiring nito Ha? Tapos iaawas pa yung bayad nyo sa bahay. Government lang magpo-provide ng bahay. Sana iba pa yung sa domestic helper na posted ng government dito. Ha? Sana itong caregiver libre pa bahay ng employer kasama na sa bahay. Kasi mostly ang mga bahay dito maliliit lang Maliban na lang, syempre, mga kukuha ng caregiver, talagang milyonaryo dito sa South Korea, may kaya talaga sa buhay. Hindi ang kukuha, magpapasahod ng tao, katumbas ng isang buwan mong sahod din ng Koreano. May kaya sa buhay talagang kukuha nito. Sana maging galante yung mga employer. Sana full hours yun maging trabaho, tapos ibibigay na lang cash. Yun lang po, marami pa akong nasa isip, kaya lang caregiver ito hindi ito yung nabasa ko na pinag-aralan ko talaga na domestic helper. Sana may tinanong ko kasi yung taga DMW. Hindi nila masagot as of now kung magkakaroon pa ng hiring ng domestic helper. Hindi nila ma-pinpoint, pero sa balita po dito, may domestic helper at may caregiver. Yun lang po. Abang lang po kung may caregiver pa, pero pihado. May exam din po ang magiging domestic helper. God bless po sa lahat ng aplikante ng caregiver or ng kahit anong trabaho papunta dito sa South Korea. Ingat po.